Topic po natin ngayon, 12 bad habits na pwedeng makaikli ng buhay, pwedeng makasira sa utak, sa puso, sa tiyan natin, pero hindi natin pinapansin. Usually, hindi to alam na ilang kababayan natin. So, reminder to, 1 to 12. Ha? Kung ganito ginagawa nyo, so, konting pag-iingat. Number 1, out of 12 na dangerous habit, masyadong masikip ang pantalon. Okay? Yung masikip na maong, masikip na belt. Alam nyo, pag sobrang sikip, yung iba dyan nagkaka-varicose, naiipit yung blood supply, at sobrang sikip yung pants natin dyan nag-GERD. Okay? Kahit anong masikip, isa pa. Hindi lang ang maong masikip, yung masikip na necktie. Yan, yung mga naka-necktie. Tingnan nyo yung mga senior citizen. Hindi na sila nagne-necktie. O masyadong maluwag, di ba? Barong Tagalog na lang, mas okay. Pag masikip na necktie, inikot mo yan, pwede maipit ang ugat. Pag naipit ang ugat natin dito, mawawalan ng blood supply sa ulo, mai-stroke. May nai-stroke kasi pag tumatanda tayo, hindi nyo alam, pag tumatanda ang tao, sumisikip itong carotid artery. Pag pina-ultrasound ng carotid artery, sasabihin 25% bara, 50% bara. Tapos sinikipan mo pa. So, ingat sa leeg. Okay? Masikip na pants. Kahit nga yung wallet, hindi ko na nilalagay sa likod eh. Ang wallet ko ngayon dito na sa harap. Pwede rin maipit yung sciatica naman sa may puwet. So, wag maluluwag, may garter, okay lang yan. Medyo lawlaw. Number 2, dangerous habit. Sobrang bilis kumain. Okay? Sobrang bilis. Wala pang 1 to 2 minutes, tapos na. Siyempre, nung bata pa tayo, pwede tayo kumain na mabilis. Estudyante. Pero pag tumatanda, medyo hindi na pwede. Pero pag tumatanda na tayo, hindi na pwede ganun kabilis kumain, di ba? Kasi nga, ang digestion natin mas mahina na. Di ba? Tapos, mas maraming calories na kakain. Pag mabilis ang kain mo, kulang ang digestion, mahirap lumulon kasi nga tumatanda, kulang ang gastric juice at pancreatic juice. Sumasakit pa ang tiyan natin. Okay? So, dahan-dahan na pagkain, huwag kayong magtaka bakit pag tumatanda, mahirap na matunawan kasi nga humihina din yung bituka natin. Number 3, bad habit na paborito ng kababayan natin. Okay, reminder lang naman, ayoko mag-ala-chamba. Number 3, mahilig sa hilaw. 'Di ba? Anong mga hilaw na pagkain? Favorite natin, kilawin. 'Di ba? Kilawin, kahit ibabad mo sa suka, chamba-chamba eh. Baka makachamba tayo ng isda na may fish tapeworm. 'Di ba? Hindi naman mamatay bacteria. Yung mga sushi, sashimi, siguro pag nasa Japan ka, pwede. Pero sa atin, hindi natin masabi eh. Hindi mo masabi kung na-freezer ba, baka na-defrost, 'di ba? Hilaw na karne, may dugo-dugo pa, 'di ba? Steak na may dugo o manok na may dugo, kailangan lutong-luto. Kasi pag hilaw, may mga bulati yan, makachamba tayo, baka ma-food poisoning tayo. Lalo na pag senior ka na, ingat sa food poisoning kasi pag nagtae, delikado. Kaya minsan sa mga kainan, restaurant, gusto natin kumain sa maraming tao. Yung maraming pila, ibig sabihin yung pagkain nila ulit ng ulit, bago ng bago. Pero pag walang kumakain, baka luma yung pagkain, yung mga ininit lang, delikado. Okay? Huwag kakain ng hilaw, doon lang sa safe foods. Number 4, ito dangerous. Nakakamatay itong number 4. Ito, meron tayong dangerous triangle dito. Ito yan, dangerous triangle. Bawal magbunot ng buhok sa ilong. Yan, gawain ng mga lalaki. Hinihila nila. Bawal po. Kasi pag hinila mo yan, pwedeng mag-infection at tumuloy sa utak. Pwedeng magka-nana sa utak, magka-brain abscess ka. Kahit yung mga tigyawat banda rito sa ilong, wag ding titirisin. Kasi pag tiniris mo yan, pwede rin mag-infection. Kahit sa ibang lugar naman, pag tiniris mo, lalo lang mabubutas. Sa buhok sa ilong, gupitin na lang. May nabibiling nose na scissors eh. So, bawal yan. Number 5, bad habit
gawain natin lahat cotton buds, di ba? Sa tenga. Oo, yan talaga. Yan ang turo ng mga ENT specialist natin. Yung lagi kong ginagess si Dr. Jim D. Magila. Bawal mag-cotton buds. Okay? Yung mga ENT specialist, hindi nagko-cotton buds yan. Kasi merong sariling oil ang tenga natin. Kusang lalabas yan eh. Meron siya parang pang-flush, kusang lumalabas yung tutuli. Kaya pag kinoton buds mo, matutuyo lang, hindi lalabas. At matutulak mo pa loob, at bukod dyan, baka mabutas mo pa ang tenga. Maraming Pilipino nabubutas ang tenga. Very common. Pag nabutas ang tenga, malaki ang butas, hindi na maghihilom, lalo na malaki ang butas. So number 5, wag na mag-cotton buds. Pag nagbara ang tutuli, pa-check tayo sa ENT. Sila lang magaling magdukot. Wag kung saan-saan, wag sa barbero, wag kay nanay. Nako, baka mabutas yung tenga ng anak nyo. Sa ENT na lang, bayad na lang konti. Number 6, dangerous habit, yung hindi nagfo-floss. Okay, sa lahat ng followers ko, alam niyo yung floss, di ba? Binibili, dental floss. Walang choice eh. Bukod sa toothbrush, bukod sa linis ng dila, tongue cleaner, kailangan may dental floss. Kasi yung pagitan ng ipin natin, hindi mo talaga matutoothbrush yan. May ipit na dumi, na tinga, magkakaroon ng gum disease. Masisira ang gums, yung bacteria, dudugo yan, pwede pumunta sa puso. Ang bacteria sa ipin, sa bibig, nagkokos ng bad breath, pupunta sa puso, nagbabara yung ugat sa puso. So may pag-aaral yan. Yung mga hindi nagpo-floss, pwede magka-heart disease. Number 7, bad habit, nagawain ng maraming kababayan natin, di ba? Ako iniingatan ko, matagal nakaupo. More than, sabi nila, 7 hours a day. Yung iba siguro, more than 7 hours nakaupo. Kailangan wag ganong katagal. Siguro 30 minutes upo, lakad-lakad, akyat baba, hagdanan. Pag laging nakaupo, mas tataba, mas nagkakasakit sa puso, at mas maaga na mamatay. May pag-aaral. Sasakit ang likod, babagal ang metabolism, magkaka-varicose, magkakamanas, pag laging nakaupo. Kaya lakad-lakad. Diba? Maganda naglalakad. Upo, tayo, lakad, higa, iba-ibang position para maganda daloy ng dugo. Number 8, kulang sa exercise. Okay, bad habit. Kailangan nga, ideally, merong 10,000 steps a day, di ba? Kayo ba binibilang niya? Ako binibilang ko. Pero para sa akin, kung medyo may edad na kayo, 50 years old, 60 years old, kahit hindi na 10,000, kahit mga 3,000 lang pag senior, pwede na. Minimum 3,000 steps. Kung kaya nyo, 4,500 steps. Kung 5,000 steps, pwede na yan. 5,000 steps in a day, pwede na yan. O, yung 10,000, pang bata lang yan. Pero may tulong na yan. 3,000, 4,000 steps, pampahaba na ng buhay. Pero pag ang lakad mo, mga 2,000 steps lang, medyo hindi maganda. Okay? Kaya dapat maganda naka-rubber shoes. Sa mga followers ko, bili kayo ng rubber shoes. Huwag na tsinelas. Tsinelas, sandals, hindi po maganda eh. Mas maganda talaga rubber shoes, stable, steady yung paa mo, at mas hindi masisira tuhod natin. Okay? Number 9, deadly to, na bad habit, social isolation. Walang kaibigan. Oh, kailangan may kaibigan talaga. Kailangan may taong nakakausap. Hindi pwede pa chat-chat lang, hindi pwede message lang. Oo, kahit gusto nyo mag-isa, kailangan talaga mag-meet kayo ng kaibigan, ibang tao, para gumana yung utak natin. Kasi ang tao, kailangan may kinakausap. Pag ang tao mag-isa, ayon sa pag-aaral, na-high blood, na-depress, na-uulyanin, namamaga ang puso. So maraming bad habit, kaya walang choice eh. Pero syempre, pipiliin nyo yung kaibigan nyo. Number 10, bad habit, ito, sobrang stress, sobrang pag-aalala. Diba? Minsan, hindi natin minsan may nabasa lang tayo sa social media na stress na tayo, diba?
sobra tayo na mataas yung adrenaline, hindi makatulog, dahil nai-stress, worry ng worry, migraine. Pag na-stress, babagsak ang immune system, tumataas ang heart attack. Sabi ko nga kung gusto mo mag-alala, siguro maglagay ka ng worry time. May ganong kasabihan Magwo-worry lang ako mula alas 10 ng umaga hanggang 10:30, yun lang. After that, pag sa gabi, nakalimutan mo na. Huwag mo na isipin, itong sakit-sakit ko, baka mamaya cancer to. O yung anak ko lumabas, baka mamaya makidnap, may nangyari, o may gulo. Wala na sa control natin yun Lalo na paggabi, mga negative news, yung chismis sa social media, negatibo, hindi po maganda. Walang magandang idudulot sa atin. Number 11, ito kailangan natin to sa mental health natin. Ito masama, pero lagi natin ginagawa itong number 11. Maraming guilty, which is lagi kinukumpara ang sarili sa nababasa sa social media. Diba? Very common yan sa Facebook, sa Instagram. Nakita mo yung isa, ang ganda ng partner, ang ganda ng kotse. Diba? Honor yung anak. Nasa abroad, nasa Japan, ang lamig, ang gaganda ng picture. Yung iba may pera, 'di ba? Constant comparison. Dapat nga masaya ka na. Kunyari, meron kang simpleng cellphone, meron kang mas mababang model o 5,000 o 7,000 na cellphone na gumagana naman. Nakita mo yung iba naka iPhone. So inggit ka. So nalungkot ka lang lalo. 'Di ba? Kaka-compare. Yan ang problema. Dagdag stress, dagdag depression. Hayaan mo sila. Kailangan meron tayong... Kami kasing mas matatanda sa inyo, sanay na kami sa wala nalaman namin yung walang social media. Kaya hindi kami nainggit sa ganun. Parang alam na namin Nung panahon namin kasi, yung classmate namin, kung ano man meron niya, hindi namin nakikita. 'Di ba? Kasi wala namang social media. Hindi katulad ngayon, classmate mo, 20 years old, 25 years old, 30 years old, siyempre puro pasikat, puro ganyan. Nakaka-depress, nakakainis, malilihis ka sa goal mo. Kaya kung ang goal mo, sabi ko nga, kung ang goal mo lang sa buhay, kung binigay lang sa'yo ng Diyos, kumita ng 15,000 a month, pwede na yun. Hayaan mo na siya yumaman Kanya-kanyang landas Kanya-kanyang landas, walang inggitan, di ba? Swerte siya, mayaman siya pagbigyan mo. Di ba? Wala namang kaso, be happy for them. Hindi mo naman kaaway, hayaan mo na siya. And number 12, bad habit. Ito para sa mga edad 50 pataas. Ito 12 bad habit. Tulad na sinabi ko, mahilig sa mga pain reliever. Diba? Yung mahilig sa pain medicine, yung mga mefenamic acid, ibuprofen, inom ng sobra daming gamot. Pain reliever, pwede makasama sa puso, pwede magka-ulcer, at pwede rin maka-high blood. Diba? Kaya dapat, doktor lang magbibigay. Minsan nasosobrahan din sa gamot, o nasosobrahan sa vitamins, o nasosobrahan sa supplement, dadami lang yung side effect. Diba? Pag ang sabi ko nga, mas gusto ko nga, pag senior na, mas konti ang gamot. Kailangan nyo uminom ng gamot, siguro mga 4 na gamot. Baka isa sa high blood, isa sa diabetes, yung mga ganon. O baglalaki, isa sa prostate, 3-4 na gamot pwede na. Pero kung ang gamot mo 10 o 12, minsan baka ma-overdose Kaya nga tinuturo ko yung mga home remedies para wag din naman walang gamot iniinom, wag din naman yung sobra. Yung tama lang dami para madaan natin sa mga home remedies. Okay? Sana nakatulong po to. 12 bad habits. Dagdag ko na rin konti. Ito medyo bad habit na rin Dagdag ko na. Yung pag-crack ng knuckles, okay naman. Wala naman talagang masama. Wag lang masyadong malakas. Wag lang masyadong madalas. Minsan humihina din yung kamay natin pag masyadong kinakrak. So, hindi ganun kasama. Another bad habit, dagdag ko lang yung kinakagat ang ipin. Ito kinakagat, di ba? Stress yun Kaya kagat ng ipin. Minsan nagkaka-infection, minsan madumi yung kamay. Yun lang naman. Bad habit din, pero hindi naman ganun ka
delikado yung bad habit na yun. Okay? Sana po nakatulong tong video. Share po natin sa mga anak natin na baka ginagawa nila tong bad habit. Kita mo ako, luwag lahat. Kahit yung mga pants ko, maluwag lahat. So, kahit pajama ko, maluwag lahat. Ako, inihila ko nga. Yung mga, kahit yung mga underwear. Ang underwear, ang payo ng mga derma, one size bigger. Sa babae, kung small kayo, bumili kayo medium na underwear. Kung medium kayo, bili kayo large. Para hindi kulob, hindi magka-UTI, hindi magka-vaginal discharge, mas maluwag. Kahit sa lalaki, mas maluwag underwear para hindi mabaog. Kasi pag masyadong masikip, minsan na umiinit yung testis, so nababawasan ng sperm. May pag-aaral yan. Mas maluwag, mas maganda. Salamat po. God bless po. Share po natin sa ating kababayan. Thank you.